So, good morning. Ang topic na to is misunderstanding Matthew 10:34. No? So, without further ado, dito ta sa atong ang atong outline for this morning is kanina. First introduction, short introduction lang. Then misuse and abuse by non-Christian, kanang Matthew 10:34. And then overlooked even by some Christians. And also demonstrated by faithful Abraham. No? And then reflections. So, muna itong tanawon karong dagan. So, here, on siya ang itong pinaka-verse lang for the introduction. This is Matthew 10:34. Before tayo proceed, I would like to know kung doon na mo yung mga encounter or mga experience nga nakita na to, no? Kining among verse is being misunderstood. So Bible study to, no? So please try to contribute, no? Share your experience, no? Inyong mga or encounter with some people nga nag-misuse aning verse, no? So anyone? Hello, sir. Yes, sige, go ahead. For me, sir, I've encountered one by an atheist. They usually say bitaw, sir, na kanang why would we worship a God nga kanang would want brutality rather than peace daw sa ato ang world. And then they usually quote this verse nga, do not think that I have come to bring peace to the earth. I have not come to bring peace. And then i-highlight nila ang word nga but a sword. And then they usually explain nga kanang kuan daw chaos daw ang ganahan sa ato ang Ginoo. So mao na usually ilahang ginapakatag, sir, niya kanang mao usahay ang ilang ibutang sa ilahang opinions, usually sa kanang mga like comments sa social media and all. So mao lang, sir, sa mga misuse pod. Okay. So thank you, sis, no? Thank you for that input, no? Yeah, the atheist, no? Pwede sila magamit ni ana. Kini mo sila matawahan na they will just try to find fault, no? Dili na sila gusto mo sabot yun ba, no? So muna nga ma-make up lagi sila para para lang nasalay argument to justify their disbelief, no? Napabailain nga inputs in encounter. Sige. Usa sa no? Close to that, no? Dili sila atheist because they believe in the so-called God, no? In Arabic, no? Kining mga Muslims, no? Sige nila gamit no? Magama pas lag nga memes, no? Ilagay pakita nga unsa kana siyang si Christ terorista, no? Then some of them claim nga mas Christian pa sila kaysa mga mas Christian pa kun sila kay sa ato mga Christians kay di unfollow Christ, no? Pero grabe, no? Ilang ibutang dito nga like nagiusa gani nga di pulungan yun yagliog ang no? Actually buhat ni Muhammad, no, ang ilahang kana siyang murag ilang i-defend. Unya gamit sila aning nga verse, no? Nga si Christ pangyod kana siyang wala nagdalag peace kundi sword, no? Nya sila mo tinuuray kay kuan man sila religion of peace man daw kay magkita sila assalamu alaikum man or peace, no? So dili man na makuha ang peace by just saying a word, no? Peace can be obtained by living according to God's word, no? So I don't know, napabailaing napaymahabol, napabailaing experience. So kato atheist and then Muslims, no? Muna siya mga common nga no? So tanaw na to, no? Is it really physical sword? Muna i-question, no? Do you think this is a physical sword or parang actual, no? Parang material things, physical, no? Because again, mao na ilang physical sword ang ilang thinking, no? Wala man siguro, no? I hope we agree nga this is not a physical sword, no? So let's misuse and abuse siya by non-Christians. Okay, so like Muslims, they are not Christians actually, although they claim to be more Christians than
the Christians are, no? Pero layo res tinuod, no? They always reject for example, death and resurrection ni Christ, no? So they will just pick up verses sa Bible nga servant si Christ, no? Then pagabot sa katong si Kristo mismo ningon nga i-abuse murag patyon siya dakpon siya patyon siya sa mga nya mabanhaw siya sa katulo ka adlaw, wala na. Dili na mo dawat ana. So kung imo na gamiton, corrupted ang Bible. So muna ilang mga defense, no? So anyway, so again, this is the verse nga usa sa mga misused and abused by non-Christians. Before nag-discuss po tag katong misunderstanding Hebrews 5:7, no? Ayop na hinduman nato, no? Nga basta lang makakita ang verse, no? And in fact, si ningon dito nga Project Help during the days of his life, not just the day on during the crucifixion. So kini siya again, pare-pareho ra gyud sila, no? Anyone who does not believe in Christ, no, as God, no, the atheist man or mga for example the Muslims, nako sila chance nga mo nilang gamiton, no? Of course dili tanan, no? Dili tanang mga ni-reject ni Christ nag-advocate na si Christ is a terrorist, no? For example, ang Iglesia ni Cristo, di man sila motuo si Cristo Dios, pero wala kay ko kadungog nila nga nag-misuse ani, no? But strong na ako makita kini siya, the atheist and the kaning mga Muslims, no? Okay, so unsa kay pasabot ani, no? Again, this is a Bible study. I hope you participate, you contribute. Unsa may yung nasabdan ani, unsa may siguro there was once a time na kita na encounter nato ni nabasa nato, no? Ni canvas ang mind nga si Christ was a terrorist, or something else. When we study the verse, no, we will have to really when we use Bible verses, we always take into consideration the context, no? Not only sa atong in fact, dunay sa ako nga approach is fair gyud siya, no? In fact, dunay gi-post sa mga Islamic group ba namo na seemingly nga murag kuan kayo kanang detrimental sa mga Islam, no, sa mga Muslim. Nga akong gitan-aw ang verse gyud akatong lagi quote, no? Akong gi-analyze and it turned out nga murag weak, no? So wala ko ni kuan ato, no? Wala ko ni murag ni pursue, no? Unless I can show something else nga mas dili ta murag kay kung atong i-pursue mura ta gabutang-butang ra po nila, no? Which is unfair, no? So in everything, no, several instances na nakita nako na ako sa i-check, no, ilang Quran or ang hadith, tanawon siya nako kung tama ba, no, ang ilahang gi-post, no, before ta mo mo comment or mo react sa maong post, no, or mo do something, no, mo himog article for example ganyan using kana sa sample nila. So which is really the very thing that we should do. But kini silang mga Muslims, based on my experience, wala sila ana, no? They just pick a verse and then even sa out of context, no? Another verse ani nga ilang i-connect is kanang Luke 19 verse 27, no? Kanang parable ni Christ niya, no? Then ila ding emphasize nga si Christ really is a terrorist, no? Or kana again that's just to defend the kadang mga gibuhat ni Muhammad, no? So klaro man kayo unsig pambuhat ni Muhammad, and then so mangitas lang verses sa Bible niya i-take out of context to just defend the works of Muhammad. So with that, no, kung sa atong approach is we have to study the context, no? Kung sa bay context ani, no? Kung sa bay unsa pinaka purpose nga anong gisulti ni Christ, no? So ang context ani actually pwede pang sugod sa earlier verses like 20 plus, no? But let's just start with verse 32. Okay, so ang context ni siya, no? 32, no? I hope nakita niyo sa inyong screen now. It says here, no, everyone therefore who acknowledges me before others, I also will acknowledge before my Father in heaven.
But whoever denies me before others, I will also deny before my Father in heaven. So this is the immediate context. Pero pwede pa na siya like sa verse 28. Ayun siya, do not fear those who can kill the body, no? But who can kill the body but not the soul. No? But rather fear him who is able to distribute soul and body in hell. So and then meron pa mga verses after that, no? So actually Christ was trying to emphasize what it takes to follow Christ, no? And usana na is many people will not acknowledge him before Christ. Maulaw ba? No, di sila mo pakita or mahadlok sila persecution, no? Di sila mag-claim Christian sila or they are followers of Christ for some reason. So kaya ingon ni Christ, everyone who acknowledges me, so katurang mo ang angkon kaniya, no? In the presence of other people, kana ba dili maulaw ba nga tawagon siya Christian, no? Di maulaw nga moingon siya ni follow siya ni Christ, no? Dili siya magtago-tago in a sense, no? And then kana siya mo i-acknowledge po before the Father. Muna iyang ni Kristo, no? Unya katong dili mo angkon nga Kristiyano siya or di siya magpakita, di siya di siya mo paila sa katawhan nga siya follower siya ni Christ, dili po na siya ilhon ngadto sa amahan, no? So mao na siya ang actually ang background. So kita daw 32-33, di ba? No? So muna siya, no? Christ was telling us na dili basta-basta when you become a Christian. Okay, you have to acknowledge him, no? Or morbag i-confess nimo siya, no? So siya confess, no? Meaning mo sugid ka nga follower ka ni Christ, no? And then duharan na either sugid ka or dili, no? So again, balik sa verse 28 pa lang katong nga do not fear those who can kill the body. No, he was referring to man, no? Ang tao ang gipasabot nga ayaw kadloki ang tao, mas kadloki ang Ginoo. No? Dahil padayon pa ni siya, no? Nga dili ka mahadlok nga mo acknowledge kang Kristo, no? Uban usapon persecute sila kay Christian ka. Mo to nga ayaw kadloki, no? So mo na mao ni siya ang immediate background kanang 32, and then sa 33 again mo na siya pag denial, muna to sa 34. So with that, nakita na to, no, nga kining context kani siyang sword dire nga dili sad kanang peace gyud nga in a sense nga kanabang mura bag happy tanan, no? Ang point niya dire is muna when you acknowledge Christ before others, na gyud tendency nga dili sa ganahan nimo, no? So muna nga tendency na maulaw ka, no? Di ka ganahan nga ang imong mga kapusot ka pamilya, for example, mugo against sa imo because you follow Christ. So muna nga in that sense dili siya peaceful, no? Sa mga tao nga mugo against ni Christ, no? Muna ang context niya actually, no? Dili kay wala gyud siya nagdalag peace, no? When Christ was born, klaro man ingon ng angel, no, nga today good news of glad tidings, something like that, no? Yeah. In the city of David, the Savior na tao, and then muna peace to men, peace unto men, and then goodwill to something like that, no? So again, dire ang sword dire is what? No? Given the context, unsa may meaning ka sa sword? No, I hope you share also your thoughts, no? So si Joshua in siya trials or challenge, no? So trials or challenge daw. Agree ba ta na? Okay, thank you Joshua for your message, no? Ang imong pag-share. Dunay mo disagree or mo agree ba mo ani trials or challenge? Okay, so kang Sis Larmy division, no? Because yeah, thank you Sis Larmy, no? Yeah, in a sense division, no? Kay kanang sword panghiwa biya na, no? Murag sa ni diba, kung imong gamiton ng sword, makaputol, something like the ear ni Malchus, no? Naputlan man to siya gamit ang sword na divided yung lawas, no? Of course, portion sa yung lawas lang. It's just the ear, no? So something like that, no? So trials, challenges, division. Okay? So napay laing mo comment? Ingon ni Malo, persecution daw, no? So persecution, that's also true, no?
So anything negative, no, when we encounter or when we follow Christ. Kanya mahitabo lang na siya not among the believers of Christ. No, among the believers of Christ is totally peace. No? Pero kato mo reject ni Christ, mo na mo create og kana siyang kanang samok, no? So dili gyud siya totally nga si Christ ang nag-create ani no? It's just the product of sa iyabang ba no nga kung moari siya musulti siya sa tinuod, no? Kaning truth man good hurts, no? So kung musulti ka sa tinuod, makontrahan gyud ka. No? So when you follow Christ niya, si Christ daghang kay teachings nga against sa tao, makontrahan gyud ka. No? So in a sense, dili murabag na ay little dili siya nagpasabot nga kanabitang war na gyud, no? Kanang war na type ba, no? So kanina na notice na ko nag-turn on og mic sila James og si Ian. Dano ba isult na mo comments is, bro? Nakita na ko to ganiya nag-on mong sa inyong pantro. Wala ra. Kanang same sa kang Joshua pasya katong ang sword murag cross pa. Na if mo follow ka ni Christ, you will take up the cross and follow him. And then will make sense po ang mo to nakadungog ko sa katong gisulti ni Sis Lainey division, mas make sense para na po na division. Okay. Okay, thank you sis. Thank you. So, yeah, affirm lang nimo, no. Okay, thank you sa inyong pagkano. So, dito sa verse 34, 35, 36, makita nito nga it's just simply para yun kanang moron like tong yung Sis Lainey division, no? Nga ma-divided ang pamilya, no? Dunay mo follow ni Christ, dunay dili. No? So good thing kung ang entire family ni follow ni Christ. No? That's good. So far medyo gamay lang ang akong na siyang na encounter nga unsa ni mga family, no? Nga na ang approach ba, no? Nga giganahan sila tibok pamilya, no? Ang tendency gyud is ang uban mo go against sa Christ, no? So muna ingon ni Christ, if you've noticed, na siya 4. No? Kanang 4 there sa verse 35, no? Nagpasabot na siya nga ang meaning na is because, no? So nganong ingon siya nga wala siya magdala og peace but a sword, no? Tungod ani, no? Kung if you notice, kano sa ba kakita ni Christ nagdala og sword? Di ba? Kana lang katong mo gamit og kanang katong verse, no, nga dala siya og sword. Ask them, show us a verse nga nagamit si Christ og sword. Ha? Wala gyud kay mabasa, no? Nay one time na ay ningon si Christ sa Luke 22 verse wala ko appeal dire, no? Verse 36 man siguro to. Nga ingon siya katong ibaligya nyong and buy one og sword daw, magdala mo palit og sword, no? Ginagamit po na sa Muslims, no? Pero wala na mabantay nga inigpadayon nimo sa kanang verse, I think verse 39 man siguro to. Wala gigamit ni Christ ang sword to defend himself, no? So malink na to ano, no? Wala ko ma-add lang siguro dire, no? I think mas may siguro to i-add to that to dire, no? Ang katong Luke chapter 22 verse let me check Luke 22:36 pala, no? Nga ningon si Christ, then he said to them, but now he who has a money bag, let him take it, and likewise a knapsack, and he who has no sword, let him sell his garment and buy one. So muna usa sa gingon ni Christ, no? Then misyos po ni gapon sa mga Muslims. Pero if you go to 49 to 51, muna ito mabasa, no? When those around him saw that what was going to happen, they said to him, Lord, shall we strike with a sword? Kasi naidala silang sword, no? And one of them struck the servant of the high priest and cut off his right ear. But Jesus answered and said, permit even this, no? Itugot ni siya. And he touched his ear and healed him. So makita na to dire, no, nga ang sword wala gigamit ni Christ to make war. In fact, ipakita niya yang gahom nga kaya niyang iuli ang naputol nga dunggan kisa tao makahimo ana. No? Nabay tao makahimo ana.
Kung ang tao kung makahimo magana tahion pa na. Di ba? Tahion pa na siya aron mabalik ang dunggan niya, hulat nga mupilit ang kanang mga tissues nga mag-usa, no? But Christ immediately returned, no? Yang gi-restore ang katong mismong kana siyang dunggan nga naputol, no? So with that, makita na to nga si Christ wala ni gamit og sword for warfare. Gigamit niya atong yang nga papaliton sila og sword is to illustrate his power, no? Nga kaya niya nga dili magamit og sword, at the same time kaya niyang i-heal ang katong naputol nga dunggan, no? Sa Matthew nga account dito sa Matthew 26:52 muna mabasa, no? Jesus said to him, "Put your sword in its place, for all who take the sword will perish by the sword." So klaro si Christ wa gyud ma-encourage nga magdala tag sword. Kaya siya katukon ng mabuhi sa sword, no? Kaya siyempre makig-away siya, makigubat siya. And put your sword in its place, for all who take the sword will perish by the sword. Muray kamatyan sa nimo. So, I hope na kita na to, no, nga ang sword diha dili literal sword or physical sword, but katong yan lang, like division, no? Ma-divided ang family if you will truly follow Christ, no? So, muna nga nila, okay, I have come to set a man against his father, and a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. And one foes will be members of one's own household. So, I don't know, naka-experience niyo, anak, ng inyong nahimong kaaway na noon, murabag ikontrahan mo sa inyong pamilya because you followed Christ. Okay? I think, daghan siguro mo share no? So, kinsa ninyo, mga kaigsunan, nga nahibawan mo, na ni-follow mo ni Christ, na Christian na mo, wala nagganahe inyong mga kapusot ka pamilya, even yung mga barkada. Murag wala, no? But good for you, no? Akong papa, sunugon kita niyang Bible, no? Kaya one on nang mabasag Bible. Pag ingon ako nga kana ding pare pa, mabasa mo nag Bible, unig misa na may Bible. Pati sukuha, no? So technically, kontrahan ko mura ko gi-disown nila, no? Pero wala jud ko na-give up because again, I know kinsa akong gi-follow, no? So kibaw tag kisa atong gi-follow si Christ man gyud, no? Iyang words atong gi-follow. Nga sila wala ni follow, mo give up data, no? Lugi ta, no? So we should not give up, and hopefully someday they will be kanang murag madala nato ba, no? Dili kay mo murabag mo give up na lang punta, no? Unsa tawag ni kani siyang unsa tawag na lugi kita, no? Madala ta, no? Iyan nas kaaway actually mubuhat gyud siya, expected na kay ni Christ, no? When you follow him, most likely ang imong mga mahimong maglagot sa imong parents, no? Dili lang ikaw, dili lang ako, no? Dili lang ikaw mismo, no? Pati ang nagtudlo ninyo, no? Nasuko na ako kay akong gitudloan ang anak. I think a couple of them already, no? Suko ang usagid ni dare gyud og text message sa ako sa text pa man sa una, no? Ni kuan gi siya. Suko gi siya kay nako nga yang anak nga kuan kana siyang nahimong Christian, no? So dili lang yang anak mo yang ikasukan, appeal nako, no? Kaya ako mo'y murag instrument, ako gatudlo niya, no? So it's really true. Tama gyud ni Christ, no? Nga kung ikaw unsa ni mo follow ka ni Christ, doon na gi tendency nga ma-divided mo. Maora na ang gipasabot niya diang sword, no? Division or some katong unique doon ay mga trials like persecution, no? I-persecute ka, no? It's a challenging life actually, no? At the start lang po na. Kaya nabaguhan ra man na sila, no? But once nga na firm give ka, they will just give in, no? Dili na sila gid mo lahutay, no? So muna pabili lang kita, no? No matter what, because we know kinsa atong gi-follow, no? Wala ta nag-follow og tao, kundi gi-follow nato ang teaching ni Christ, no? Okay. So expected na, no, sa ingon ni Paul, all who want to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. So klaro, no? Na kung kita mo follow ta ni Christ, nako ginag-chance nga kita ma-persecuted. So with that, mo na siya diha ang murabag, mo na ang katong ni Christ nga lo ako nagdalag bring peace, no? Kay sa mga di mo follow ni Christ
medyo lahi lang treatment sa ato. No? But it doesn't mean again kana siyang gubat or unsa niya, no? So klaro na kayo. Dire gipahinumduman ni Christ ang mga audience niya. Muna ni siya, no? Tungod sa situation nga even your own family members will disown you or will disown us, no? Atong mga family members, panatadaan ni Christ, ginanta niya. Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. And whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. Whoever does not keep, 37 lang sa, no? So klaro kayo diha, no? Na Christ was telling his listeners at that time nga wala siya magdala og peace but a sword tungod kay mo ni mahitabo, no? Nga ang mga tao dili mosunod ni Christ, no? Kontra sa Christ. So ikaw nga mo-follow ka ni Christ, kontrahan po ka sa mga taong dili mo kontra ni dili mosunod ni Christ, no? Even your own family. Now if it happens nga imong pamilya na ang na-involved, ingon siya diha kana whoever loves father or mother more than me, meaning unahon nimo imong parents, no? Then dili nakatakos ni Christ, no? So or imo ba karon kung ikaw idara na ka na kay mga anak, no? Unya ang imong mga anak, no? Nay mga cases tani, no? Nay mga a few, no? Kung kaila na unsay tawag ni na member na siya, pero siya ni padayon kay or nagi gustong magpa-member, no? Sayang ni siya, no? Dito ni sa mahawak, no? Gusto siyang kay kasabot ko siya, pero you see may ilang background. Pero ang githreaten gyud sa sa mga anak nga kung balhin ka diha, di na kailhon namong inahan. Oh. So as a result, wala gyud in town siya ni balhin, no? Bisag nakasabot ng siya, no? So pero napoy usa dito nga until now gikontrahan sa ihang mga anak, no? Pero nagpabilin nga faithful, no? Natay usa pod ana dito saan medyo idaran na sad, no? So ingon na ang situation talaga, no? If you want to follow Christ, dili tanang smooth ba, no? Dunay mga cases yon nga either imong mga anak mo supak nimo, no? Or ang mga anak ang amahan, ang ginikanan mo supak pod nimo, no? So depende na unsa imong status kinabuhi, no? Na ba kay imong kaguluyong mga anak or ikaw anak lang sa imong ginikanan, no? So again, naagi na siya, no? Especially if you are active sa sharing the word of God, ma-experience nimo ni siya ang klase nga mga kani siyang situation, no? Now, if you continue siya, whoever does not take up the cross and follow me is not worthy of me. So, again, this is part pa ni sa katungan, part pa ni sa katungan nga verse, no, nga misunderstood. Now, this is one thing that we have to emphasize to them, no? Ang pangutana karon, kung yung physical sword tugingon ni Christ dito sa verse 34, do you mean to say also nga ang tanang Christians will also take up cross, magdalag-dalag cross, magpasan og cross wherever they go? Mo ba pasabot ana? Diba? We don't take that as kan literal cross, no? So katungan ni dito to literal sword. Unsa bay kalahian, unsa bay niyo nakuha kung mga sword o cross? Kana ato ko nung i-analyze ni siya. Sword niya, cross. Do you think they are kana siyang ang same lang sila or opposite sila? Ang batod pa ni Bro Joshua, cross kay burden, no? Burden, yeah. What else? What comes to your mind kung cross atong isgutan? Dili ba na siya nag-involve og sa panahon ni Christ sa una, it's actually nag-involve siya death. Punishment bro, or sa akong nahuna bro, sa ato karon mauna-una na to is kanang murag pinitin siya basta may cross. Pero yes, opposite sila. Kuan ang sword means nga you would kanang try to defend yourself. Kanya ang cross murag imong gi-give up ang imong kaugalingon. Okay. Thank you, bro. No? So, agree ba tato? No, opposite sila. Even if we take the kana siyang literal cross o literal sword. So, tama, no? Ang literal sword, unsa man gamit ng literal sword? Defend yourself. Dili ka gustong mamatay. Di ba? So, gamit na nimo pang depensa, no? In fact, kato ganing si Christ
gidadan di ba daghan man tong mga sword, clubs ana dalam daghan man tong dala nga tumudakop niya. Anya wala gyud siya ni gamit gani og sword to defend himself. Unsa i-allow lang na. Did you know that I can call legions of angels to help me kung gusto nako. So ang kini siyang literal nga sword is really for defense. No? Depensa na nimo nga dili ka mapatyan, no? Pero ang cross dili siya ano tepanay ana sa diri kang proroke no is sword kay ang word of God, no? So kan gid po na siya, no? Yeah, thank you, no? Pwede sa na siya nga aspect, no? Kinaamang sa Ephesians, no? Kanang sword is the word of God, no? Tama, no? Pero sa kanilang atong again kay ilang gimong physical sword, dapat ila po ni physical nga cross. Unya kung mo take up kag cross, unsa may paingon na asa man ka paingon na if you take up the cross. For example, Christ was asked to carry the cross. Di ba? Literally si Christ was asked to carry the cross. Bugat kay nga cross gani. And then ni say kana lubat. So si Christ was really carrying a heavy cross. Gias ganito si Simon from Cyrene nga tabangan kay bugat, no? And then in the end gibitay siya sa cross. So taking up a cross, kung hunaon nimo, kung imo i-physical nga cross, that will lead you to death. Whereas kung sword imong gamiton, dakog chance nga ikaw no? Unless kung mapildi ka, kung may laki po tong kontra nimo ang gamit og sword, no? Pero in a sense gyud, no, for example, ikaw na kay sword ang usa wala, dili gyud siya ka-atake nimo. No? So in a sense defense ang defense siya, no? Dili leading to death kung naon gyud, no? Okay, kang Joshua, sa Catholic food bro kay kato pag-ari sa mga Spaniards kay cross ilang dala. If dili sila mudawat sa cross, mo surrender and serve, ilang balihon mahimong sword war. So yeah, mabito na approach ko no sa kanila, no? Cross or sword, no? So tama na siya, no? Nga ang katong ang cross dire katong lang message of the cross, of course katong kang Christ, no? Kun dili makuan po sila, no? Muragubaton sila, no, using the sword, no? Of course this is not this is a Catholic way. This is not purely Catholic way. No? Kini nga observation ni Joshua, tama ni siya, sa Catholic na siya. Because we know nga unsa ni unsa tawo na wa gyud usa ka real Christian sa Old Testament, sa New Testament. Wala sila gipatay, wala sila nipatay og wala sila nakigubat ang instead of sword, words of God, no? Mo ilang panggamit to conquer actually, no? For example, si Stephen gipatay, no? Acts 7, di ba? Stephen gipatay niya. He did not use any sword at all, no? But he just used the word of God, no? And then si Paul gibato, no? Because iyang pag-preach the word, no? So wala gyud ka makita sa real Christians nga nakigubat just to convert kani siyang people, no? So kining sa Catholic malamang murag nakakuha sila from the approach sa Islam. Kaya sa Islam mo gina siya, di ka mo patay ka, no? So di ka mo dawat og Islam, patay ka. Naanay recorded gyud na siya sa mga hadiths, no? So even sa Quran na agyon kinahanglan na dili mo surrender mapatyan ka pati mga mga kabtangan kuha, no? Which is kani siya again wrong approach ni siya, no? Sword or cross, no? But in a sense at least daghang nahimong Christian denomination, no? But dili siya ang proper approach, no? Proper approach is just simply the word of God. Okay, so thank you. So yeah, makita na to nga yun, no? Opposite gid siya. So kung si Christ meant kani siyang sword nga physical,
then di siya musulti aning cross. Because taking up a cross means leading to death. No? Meaning, pwede ka mapatyan because of your faith. No? Diba? Whoever does not take up the cross and follow me is not worthy of me. No? So, tama ito nga niya, burdensome yun. No? Kaya nga naman, grabe man kayo sila mo persecute sa ato. No? So, sakit yun. No? But ato na siyang pasanon. No? And we follow Christ and then mahimutang takos kay Kristo. No? So, again, out of context ang napagamit sa kato siyang sword dito sa verse 34. Kay, kung ipadayon na to, before and after yun, makita na to, nga Christ was just referring to persecutions. No? Nga dili nindot paminahon. No? Dili lami nga bation. No? Kanang persecution, no? Bisan lag even verbal persecutions, dili siya dili gyud sakit gyud sa ato, no? Even verbal persecutions. But during the time dili lang verbal, physical gyud, no? Nga patay gyud, daghan kayong mga like mga apostles, they died, no? Because of the faith, no? So muna siyang ni Christ again, kung unahon na to ang itong parents mahadlok ta, then dili tatakos mo to siya ayaw kadloki ang tao. Kadloki ang Dios. So muna verse 28 is still part of the context kung naon ginato, no? So muna i-emphasize si Christ there is prioritizing him over our parents. Mo dili mo follow ni Christ. So sa 39 in siya, those who find their life will lose it, and those who lose their life for my sake will find it. So gipakita ni Christ, giikuara ni Christ, no, nga ang tendency dili ganahan ang tao mo follow ni Christ, mo follow silang mga kapusot kapamilya. Tungod sa again dili maayo ang feeling, no, kung kita mo follow ni Christ, kay daghang yung mo oppose ni ana, no. So in a sense, kung ikaw ni follow ka ni Christ, you lose your life. Katubang enjoyment ba with your family, your kapusot kapamilya, mawa man to siya. So in a sense, you are also losing life. Dili necessarily nga or pwede gani pud gyud nga mamatay. Kay example sa like Stephen, namatay gyud siya. He lost literally his life. But it was for the sake of Christ, and then of course we are sure that Stephen is living a happy life after he died, no? Because he died for the sake of Christ, no? So yeah, it can be kana siyang physical death or even just kana siyang experience kato mga trials, burdens, kato challenges nga ni Brother Joshua kanina dirito mo come in. Okay? So before we proceed, napabay laing may laing comment, may some insights nga makatabang sa ato. So kato may taas-taas to yung discussion dito kay tungod lagi ilang misunderstood, no? Pero kini nga portion dali na lang overlooked even by some Christians. Kay unsay mga Christians malimot ani, no? Nga when you follow Christ, tendency gyud is do na gyud mo oppose nato ang atong mga pusod kapamilya, no? So muna nga ingon ni Christ ma-divided gyud mo, no? Kay mo na yung purpose, no? Nga moari siya kunya kung follow ta masit against ta sa atong mga kapusod kapamilya. So I hope Christians should not kana siyang overlook this one, no? Mao ni siya ang pinaka verse nga usasad sa nagahatag nako og naghatag nako og strength despite sa kontra sa akong tibok pamilya, no? When I followed Christ, no? So literally ginahitabo gini sa ako og sa some of our members, no, natay katong giaway ko apil nako sa pag-away gani nila, no? So gina siya kana siyang muna siya something we have to think about, no? Kay labi na aside from klaro na it is possible nga mahimong members sa atong family ang matong makontra or meaning makontra nato unya dire ingon niya kung atong higug ato silang palabon sa atong kinabuhi dili ta worthy ni Christ. So kung sa may pulos tong kinabuhi kung dili ta worthy of Christ, we can die anytime and we will suffer anytime, and that suffering will be for all eternity. Whereas musafir ta sa ilang mga persecutions, no, ilang pagsupak sa ato, musafir ta, that's just passing lang, no? And that is not worth comparing with the kato siyang eternity niya nga pag-enjoy nato nga malipayon, no? So I hope Christians nila to ni siya kalimtan, no, nga we should
take up the cross, no? Atong antuson lang usa in the meantime, no? And then kung dili ta mahimo ana, di ta worthy ni Christ, when we die, we will suffer for all eternity. Muna itong di nato kalimtan, no? Di nato na siya i-overlook, no? Christians na ta, as followers of Christ, we should follow His directives. No, nga, yun siya nga, we have to prioritize Him, no? Kung ato mga kapusot ka pamilya, dili mo mutuo, mugo agi sa ato, pasagdi sila, no? Stand firm. Ikaw padayon ka because you know kinsa imong gisunod, no? So again, I hope we will not only ma-overlook nga if we love this life, no, with our kapusot ka pamilya, we will lose it, meaning we will not enjoy eternal life. Okay? So klaro ka na, dili na ako, kay Christ na siya, no? So again, expected yun nga kitang tanan na mo live a godly life in Christ Jesus, ingon dia ma-persecuted. Pero nganong angay man ta mulahutay na isaad si Christ, no? Yan siya, kung mo revile sila sa ato, no, mo persecute, no, bisag unsa nila ipanulti nga evil against ato falsely tungod ni Kristo, siya rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. So kini nga reward mo ni nindot, no, because dili ni siya makawat, dili ni siya madaot, no? So gidasig ta ni Christ, si Christ gyapon nagsultian nga when this say all kinds of evil, no, batok sa ato tungod kay ni-follow ta ni Christ, no? Take note on my account, no? Tungod kay ni-follow ta ni Christ. Pero if you are if do not tay mga ito sa 1 Peter 4, no, 16, do not be ashamed, no, kung ikaw nag-suffer ka because you are a Christian, no? Pero if you suffer as a murderer, it's nothing, no? It's useless. So mo na pandere, no, nga I hope di ta malimot ani, no, nga we have to stand firm sa atong faith no matter what our family members will do against us, no? Because we know nga si Christ mo atong gisunod, and kana sila mga tawhana ni go against us ni Christ, and eventually they will suffer for all eternity. So I hope muna ato makuha na, no? Nabay comment? This is our last slide for overlooking. Kaning overlooked even by some Christians. No? So, ubay-ubay na ta mga Christians diyan. Ako na notice nga na, no? Pagabot pagbabag silang ginikanan, di nila ma-continue, di nila madala di nila mapadayon lang pagtuo because again, ilang ginikanan musupak nila, no? But that should not be the case, no? Because si Christ na ginagsulti nato. We have to endure. We have to lose this life here to find the real life, no, kato eternal life. Di na lang kung magpan kay wa naman tay oras, no, medyo gamay na lang. So sige, try lang ka. Kini si Abraham, we know nga Abraham pa siya sa una niya, one time ang Ginoo mismo ni hangyo niya, no? Giingnan siya nga biyain ang imong mga kapusot ka pamilya, no? Dadon ka dito sa yuta nga kula ipakita nimo. So kini siya is a strange nga ano, dili ni siya usual nga statement gikas Ginoo. And then imagine, no, si Abraham sa diha nga giingnan siya ani. Unya gusto siyang mo-follow ni Christ sa Ginoo, no? Kaya Ginoo man, of course most likely si Christ ang gina, no? But anyway, unsa gibuhat ni Abraham? Unsa gibuhat Ginoo sa aran na siya? Sa himuon ti ka great nation, I will bless you. I'll make you great so that you will be a blessing, no? I will bless those who bless you and curse those who curse you. I will in you all the families of the earth shall be blessed. So kanang himuon na kang great nation. Himuong imong name great. I will bless you. So kana lang saad sa Ginoo. Do you think the same na gisaad sa Ginoo karon? Nga dadon puta sa laing sa nation, sa lugar nga wa pa nato makita. Si Abraham wala man siya kitaan ning lugar ang datos Ginoo ba? Ipakita ra gud. Wa may mapa tong panahon na. Pero unsa gibuhat niya? Ningon diha, no? Abraham went as the Lord had told him. And Lot went with him. Abraham was 75 years old when he departed from Haran. So dire makita nato nga si Abraham ihag yung gituman ng Ginoo. Now analyze the situation. Si Abraham malamang kato siya settled na siya, dato ni siya kayo. Daghan in fact sa verse 5 to 6 makita to daghan sa positions, no? Settled na siya pero unsay may kuan niya, no?
mukalit lang sa biya, mura siya gi na kana muwagtang lang siya, unya wa siya pahibaw siya mga kapusot ka pamilya. Malamang nananghid gyud na siya, no? Yang mga barkada sa padiha mga silingan, mupahibaw gito siya, mobiya na sa mga lugar. Nya mangutana to sila, Abraham asam ka paingon? Adto ko sa lugar nga ipakita sa kong Ginoo. Di ka sa katawan, no? Di ka makatawa tong mga silingan ni Abraham, pati iyang mga kapusot ka pamilya. Magkatawa to siya, tanawon siya sa Abraham, nabuang sa iyang tinuhuan. No? Moadto siya sa lugar nga wa siya kahibaw, nya diha sitol na siya. No? So kana most likely mao na tagamtaman ni Abraham or ni Abram at that time when he wanted to leave kay musunod siya sa ni Kristo, no? Ako ni sa Ginoo, no? Mubiya siya, no? And then siguro ni kuan na to, daghan pa siguro ni babag ato. Sa daghan ingon nga ay nalagad to gud sa mga what if wala di ay kung na may mga anak karon nga di mo to ba, what if wala Dios, wala Ginoo, wala langit, no? So pwede pa na silang panahon. What if dili tinuod lang gisulti sa imong kuan, no? So daghan kayo mga kuan gyud. Ma-imagine na to how many people tried to prevent kana siyang Abram from leaving sa lugar niya nga komportable na siya kayo, pero he went anyway. No? So, mao na siya ang demonstration ni Abraham sa gisulti ni Christ. No? He followed God, so bahalag muupos iyang mga kapusot kapamilya. Nibarog gyud siya o tinuod man naabot gyud siya sa promised land nga gisaad sa Ginoo kaniya. So that will happen to us also. No? Nga kita gisaaran tag langit mo na to promised land. Oh, unya daghan sa ato, even sa ato mga kapusot kapamilya again, nga musupak, no? Musupak gyud. Di sila mutuo or mutuo man pero they want kana siyang ilahang way, no? Kanang comfortable naman sila, no? Comfortable sa silang religion, and so on. Dili sila ganahan mag-usab. No? Dili sila ganahan mo follow. So unsay mabasa nila sa Bible, no? So mao na ang situation ni Abraham, no? So take note, Abraham was able to reach the promised land. Wala siya giilad sa Ginoo. No? Muna kita po di po ta magpadala kay wala ta ang Ginoo dili mo ilad sa ato. Sa ato nga case, si Christ died for us already. So that's a great manifestation or great assurance that kita naagi mapanunod tungod kay nakita man nato, no, nga si Christ nagpakamatay. Useless man to kamatay ni Kristo kung binuang ang tanan, no? Kisa may magpakamatay siyang binuang. Di ba? Dili na siguro. So anyway, klaro kay na siya mo na ang gibuhat ni Abraham. This is a demonstration of what Christ said. Now once you follow God, you will be ang imong mahimong murabag kontra ang imong gihong mga kapusot kapamilya na dili mo tuo ni Christ, dili mo sunod ni Christ, no? And then we know that Abraham reached the promised land og siya gani magi-treat as the most faithful. Gigamit siya sa Ginoo nga sumbanan, no, nga when we die adto dadon uban kaniya ang mga tawo nga mga nagsunod sa pulong Ginoo or katong mga dili ni supak, no? So I hope nakita nato, no, di nato kalimtan ni siya, no? As Christians, we should remember nga kana gitawag ta sa Ginoo. Once we follow Christ, it's expected nga dunay mga mukontra nato. Pero dili nato ipatigbabaw ang atong ginikanan, atong mga kapusot kapamilya again over Christ because sila tao lamang, whereas Christ died for us, no? Died for us, reserved a place for us in heaven. So I hope di nato na i-overlook, and ang demonstration ni Abraham is a good lesson for us to remember, no, nga pareho ra tag situation. Abraham did not see the land ahead because walay mapa sa una, walay Google Map, walay Google Earth. Same thing sa ato karon, walay Google Heaven. Now we can view heaven in advance. We can only rely on the promises of God, just like Abraham relied on the promises of God. So whatever or whoever opposes our faith, they should not be, take precedence, no? Or shall we say, dili siya mo'y mangigbabaw, no, sa atong pagsunod kay Kristo, no? Okay? So I hope nakuha nato na. And then
makuha na to na kun natay tinuorang faith, no? Si Abraham tungod sa to siyang pagtuo, no? Lisod to siya nga awayon ka, daghang mo kontra nimo, unya mo biya gyud ka, ingnon ka nabuang ka sa imong tinuhuan, and so on. Lisod gyud na siyang dawaton. But kung natay faith ngadto sa Ginoo, kaya na to siyang sundon, no? Mo sunod ta niya, moadto ta sa inheritance which is heaven sa atong nga case, no? Bisag wa pa ta kakita nga na, no? So Abraham reached the promised land, pero naglook forward siya sa kining real promised land nga gibuhat gyud sa Ginoo, which is heaven. Mao na atong real promised land, all the more nga kita mo strong stand firm, ha? Sa all oppositions against the faith nato, no? So with that, no, atong ano tay oras arita sa atong reflection, no? Atong reflection is willing ba ta mubiya sa atong mga family members kung dili sila mo follow kay Christ, no? Or magpadala ba ta nila, no? Di na lang ta magbubarog sa pagtuo tungod kay dili sila, no? Ayaw in town, kay wala na loser ta ana. Next, are we willing to take up the cross, no, and follow Christ, or just leave Christ and enjoy the pleasures of this world, no? Kaya uban komportable kay sila nya, birahon sila sa na Christians lang medyo dunay opposition, di sila ganahan mo take up sa cross kay kapoy burdensome, no? Sa mala pa ni God burden, unya ganahan silang mag-enjoy sa pleasures of biyaan nila ang Ginoo. So I hope willing ta mo take up sa atong cross. Are we willing to suffer in this life because we want the eternal life in Christ? Okay, so I hope okay ra unta ta, no? Willing unta ta nga moantos, no? Kay gusto tag eternal life, kinabuhing way katapusan, puros kalipay ang pagbation. And last, are we willing to accept insults for the sake of Christ? No? Mura man ay usag gyud sa pa, no? Doon natay mga like sa Midillion, no? May mga young people nga ganahan na, nabaptize na. Wala mo simba kay kana siyang ang iyang mga barkada mo bugal-bugal sa iha. Ha? So sa ilaha, no? So muna ingon na dili ta dapat ingon na, no? We should be willing to accept insults. Ingon ni Christ, great is your reward in heaven. Ayaw ay kadloki ang tao, no? Kadloki ang Ginoo. So ayaw sad i-please ang tao, i-please ang Ginoo, no? So with that, I hope no natay nakuha karong buntaga sa atong Bible study, no? Napabay mo habol question, wala naman tay time gyud, no? So diya lang siguro, no? Unless na mo share ka diot,